Sa patuloy na pag-usad ng panahon, malaking hamon para sa mga Pilipino ang makipagsabayan sa agos ng kapalaran. Lahat ay maasang dadalhin sila sa inaasam nilang kaginhawaan. Bagamat para sa ilay, bahagi ito ng walang hanggang pakikibaka para mabuhay, pagkakataon naman ito para sa iba upang makapagbukas ng pintong magdadala sa kanila sa lugar ng maraming oportunidad. Ito ang istorya nilang mga iskolar. Ang daan patungo sa magandang buhay ay hindi kasing dali ng iniisip ng karamihan. Masukal, malubak, magulo, mahirap. Lahat ay kailangang pagdaanan upang marating ang tagumpay. Bawat isa'y nangangailangan ng natatanging kakayahan upang mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Sa apat na sulok ng bansa, nagkukubli ang ilang kwento ng pagsusumikap at pangarap. I am Jetson Mabalot and I am a professor in Computer Hardware Servicing NC2 in UCA College of Asia. Sa mundong pinapatakbo na ng teknolohiya, malaking impluwensya ang naidudulot nito sa nakararami, lalo na sa kung papaano tayo mamuhay. Ganito marahil ang nasa isip ni Jetson noon. Bago maging isang instructor, dumaan muna siya sa ilang bagay na dinadanas ng isang tipikal na kabataang Pinoy. Mahilig ako sa computers talaga. Computer games, day-to-day, mostly, hindi ako nawala ng time for computer dati. Tapos, sa studies, and may time lang talaga dati when I was in first year. Doon ako mas parang sabihin natin na lulong na in computer games. Kaya halos yung mga class ko, hindi ko na pinapasukan. Dagdag pa riyan ang pinakamalaking problemang itinuturing ni Jetson na sumubok sa kanyang katatagan. I have to stop for college mode kasi hindi kami pwede magsabay na brother ko sa college kasi hindi kaya ng financial. Sobrang down ako noong time na yun. And then, feeling ko noon magiging tambay na ako. Kinailangan ni Jetson magtiis ng ilang taon upang magbigay daan sa mga takbo ng mga pangyayari. Ang kagustuhan niyang makapagtapos ay tinuon na muna niya sa iba. Kaya naman, ang kinababaliwan niyang mga computer ang siya palang magdadala sa kanya sa oportunidad ng buhay. Nalaman ko yung TESDA sa UCA College of Asia kasi nga may time na nag-offer ng TESDA course ng scholarship UCA College of Asia. Then, ginrab ko ito agad. That time, nakita ko yung self-praise talaga. Sinasabi na self-praise. Parang you can learn the skills, the knowledge up to your limit. Ang pagkakataong dumating sa kanya ang nagbukas sa kaisipan ni Jetson ng kung gaano karaming makabuluhang bagay ang maaari niyang gawin para sa ikauunlad ng kanyang sarili. Sa edad na 20, nagawa ng maging instructor ni Jetson sa United Christian Academy matapos ang 6 na buwang pag-aaral ng computer hardware servicing. Lahat ng natutunan niya sa kanyang karanasan ay naibabahagi niya ngayon sa mga kabataang nais ding matuto. Ito yung, I can say, opportunity na binigay sa akin. And sobrang laking pasasalamat din sa akin. Dahil gusto kong matutunan din ng mga estudyante sa akin, yung hindi lang skills, but also yung importance na in knowing God and in knowing His purpose para malaman mo rin yung purpose mo. Bagaman bata pa, maswerte ang isang tulad ni Jetson na sa edad niya, nakapagsimula na siya ng isang lakbaying puno ng pag-asa at puno ng pagsusumikap na kalaunay magdadala sa kanya sa isang magandang kinabukasan. May iba pang way para magtuloy ka, hindi yung mag-stop ka rin sa ganung direction. Ngayon, isa akong instrumento ng Diyos para na rin sa ibang mga kabataan na katulad. Kung iisipin, malayo pa ang lalakbay ni Jetson. Kagaya ng sa iba, bawat paglalakbay ay espesyal. Pero
Paano naman sa mga babaeng sumasabay sa mundong karamihay lalaki ang nangunguna? Ako si Jonalyn Navarosa, currently working sa Toyota Motor Philippines bilang technical trainer. Mabigat at madalas nakakapagod. Ganito mailalarawan ang mga trabahong panlalaki. Ngunit para kay Jonalyn, hindi basihan ang kasarian ng isang tao sa kanyang pwedeng marating sa buhay. Kahit na babae, malaki ang naging interes ni Jonalyn sa industriya ng automotive servicing. Kahit na para sa ilay, lalaki lamang ang nagtatagumpay dito. Literal, sabi nila pagmemekaniko, pero it's a higher level kasi ng pagmemekaniko. Hindi lang naman yung puro grasa, hindi lang naman yung meaning ng mekaniko eh. It's all about the car. Sa naging kultura ng bansa na nagmulat sa atin sa ilang limitasyon ng kakayahan ng isang individual, maswerte si Jonalyn dahil nabuhay siya sa henerasyong pantay na ang distribusyon ng karapatan sa bawat isa. Hindi naman porke sinabi natin automotive servicing trabahong panlalaki na o trabahong pambabae. Nakagisnan na lang kasi natin yung meron ng karugtong yung mga course natin dito eh. Dito sa Toyota Motors Philippines sa Laguna, nahasa at nagamit niya ang kanyang mga nalalaman sa automotive industry. Ibinabahagi niya ito sa mga taong nais ring mapasok ang ganitong larangan. Yung general job ng pagiging technician, tinuturo namin yan from electrical, to chassis, to body, ganyan. Buong-buong sasakyan. Yung sistema ng sasakyan ang tinuturo namin. Aminado naman noon si Jonalyn na hindi naging kasing dali ng iniisip ng iba ang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa kagustuhan niyang makaangat sa buhay, pinilit niyang magpursigi. Hindi naman kasi madali mag-aral ng college. So medyo hirap din. So tapos hindi ko rin gusto yung course na kinukuha ko. So sabi ko, ititigil ko. Tapos na-found out ko na meron palang scholarship on TESDA na automotive servicing. Ngayon natapos na ni Jonalyn ang kurso at nagagawa na niyang makapagturo, masaya siya sa kung anuman ang kanyang nasimulan. Masaya siya dahil nagawa niyang makipagsabayan sa larangang kalalakihan ang nangunguna. As long as kaya mo, then you can go. Hindi naman natanong ngayon kung babae o lalaki ka. Ang tanong ba, are you qualified? Are you competitive? You competent para dito? Hindi naman yun ngayon yung batayan. Hindi na kung babae at lalaki ka. Sa paglipas ng panahon, bukas na ang ating bansa sa pagkakapantay-pantay ng bawat isa, babae man o lalaki. Ang kwento ni Jonalyn ay halimbawa ng kung anong kayang gawin ng isang tao sa kabila ng mga limitasyon. Ano nga ba ang kahulugan sa iba ng sakripisyo at lakas ng loob, lalo na sa isa nating natatanging iskolar? Ako po si Mark Joseph Escora. Dati po akong barker. Ngayon, I work in call center. Dito sa Bacolod City lumaki at nag-isip ang isang iskolar na tulad ni Mark Escora. Hindi tulad ng isang typical na Pilipino, lumaki si Mark na pasan-pasan ng sakit na polio. Kabi-kabilang pasakit tuloy ang mga pinagdaanan niya para lang mamuhay ng normal. Maaga siyang namulat sa kahirapan ng buhay. Kaya sa edad na 12 pa lang, pinasok ni Mark ang trabaho naging sandigan niya upang makaraos sa araw-araw, ang pagbabarker. Nasa kalye lang kasi kami. I decided to kunin yung ganung trabaho kasi yun yung option ko sa disability ko para a lot of discrimination. So, accepted ko naman na meron talagang limitation kung pwede kong gawin. Para sa iba, malaking dagok ang ganitong uri ng pamumuhay. Pero para kay Mark, kailangan niya itong pagdaanan upang makaraos silang mag-anak. Sa halos 7 taon, itinuring ni Mark na tirahan ang magulong kalye ng Libertad Market. Sa kakarampot na kita niya noon bilang barker, swerte na raw kung makapag-uwi siya ng 350 pesos. Itinuturing kasing iligal ang pagbabarker sa lugar kung saan siya pumapwesto. Yung perception ng tao sa'yo, extortionist ka kasi nangihingi ka ng pera eh. Pero on the other end, kaya illegal nga kami. So,
pag nakikita kami ng pulis, siyempre hinuhuli kami. So yun yung yung pinakamahirap na challenge. Naging abala man siya sa trabahong kanyang kinamulatan, nagawa pa rin ni Mark na pagbalansihin ang oras sa ibang mga bagay, lalo na sa kanyang pag-aaral. Si papa ko, driver siya pero hindi ganun ka-stable yung kita niya. So that time, nag-quit siya mga 4 years. So high school na ako, I already stopped for 2 years. So I need to do something na para continuously makapag-aral ako until I graduated 4th year high school. Pero hindi ikinubli ni Mark ang kanyang sarili sa kahon na kanyang kinamulatan. Kagaya ng iba, naghanap siya ng mga paraan upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa mapunta siya sa Negros Occidental Language and IT Center. Sa tulong ng ilang scholarships kagaya ng sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, nagawang mag-aral ni Mark ng finishing course upang maging isang call center agent. Natuto siya ng mga bagong kaalaman na naging daan upang makakuha siya ng trabaho sa Pan Asiatic Call Center Incorporated. Nang dahil sa pinakita niyang sipag at determinasyon, nagawa niyang maging isang supervisor sa trabahong malayo sa nakasanayan niyang maingay, mausok at magulong mundo ng pagbabarker. Yung experience ko parang na mahirap talaga siya. Pero kung gusto mo, kunyari, kailangan mo lang talaga ng na rason para mag-strive ka. So, para sa akin, na ganito na ako, I need to do something better para naman masabi ng ibang tao na hindi lang ito yung hangganan ko. There's a lot more out of me. Hindi hinayaan ni Mark na maging hadlang ang kanyang kapansanan upang mabago ang kanyang buhay. Ginawa niya itong inspirasyon upang mas lalo pang abutin ang kanyang ninanais na kaginhawaan sa buhay. Sense of fulfillment. So every time you hear these stories, talagang nararamdaman mo na yung kakaibang galak at tuwa sa puso mo at yung bang ma-realize mo na tama yung track mo, tama yung ginagawa mo. Yung mga success stories na naririnig natin, gusto ko pang i-push na mas marami pa ang makarinig nito. When you choose TechVoc sector, there are 20,000 programs, 245 plus training regulations. So naging mantra na po natin na ang nagbibigay pag-asa at magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan. So, huwag nating hayaan na ma-down natin yung ating mga kababayan. Hayaan nating manatiling ganun yung tingin nila sa TESDA. Iba't ibang kwento ng sakripisyo, determinasyon, at pagsusumikap ang umuusbong at naghihintay na marinig ng marami. Refleksyon ito ng mga walang hanggang posibilidad sa mundo na naghihintay para sa ating lahat. Patunay din ito ng ilang mga taong handang umagapay sa kanilang kapwa para sa mas maayos na kinabukasan. Ang kwento ni Mark, Jonalyn at Jetson ay siyang nagsisilbing halimbawa ng isang matibay na pundasyon ng pag-asa at pagpupursigi. 3 istorya, 3 magkakaibang buhay, 3 Pilipinong sumasalamin sa tunay na kahulugan ng mga makabagong iskolar.